sabay na bigkasin ito, ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aking pagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mo kaligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagaot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig ng Ama. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon.
for the happy faces and thank you for the sweet smile. No? Talaga namang babalik-balikan. So anyway, let's pray po muna bago tayo mag-start. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga po na napakamakapangyarihan mo at walang hihigit sa iyo. Panginoon, ikaw ang nagdala sa amin ng kaligtasan gamit ang iyong salita, ang iyong anak, Panginoon. Patawarin mo kami kung sa may mga aspeto sa buhay namin na hindi namin napaprioritize ang iyong salita. At napaprioritize namin, Panginoon ko, ang aming emosyon, ang aming kagustuhan, o kung minsan naman ay ang aming hinahangad. Patawarin mo rin kami, Panginoon ko, sa aming mga ambisyon na kung saan gusto ka namin higitan at kinakalimutan namin ang aming tunay na pundasyon ng buhay. At ang ginagawa namin pundasyon ay ang aming karir, ang aming kaalaman, ang aming mga narating sa buhay, at aming kinakalimutan na Panginoon, ang tanging anak mo lamang na ang aming Panginoong Jesus ang siyang magiging pundasyon ng aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo at walang hihigit sa iyo. Panginoon, linisin mo ang aming puso at isipan, Panginoon ko. Huwag mong hayaang ito'y maging empty, bagkos, Panginoon ko, ang tanging nilalaman lamang po nito ay ang iyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Tulungan niyo kami, Panginoon ko, sa bawat deception ng kaaway. Huwag niyong hayaan, Panginoon ko, na mahulog kami at tuluyang masira, Panginoon ko, ang aming likas na katauhan na kalarawan ng iyong anak. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. So, good morning po ulit. And yun. So, ang topic ko po ngayon is regarding foundation or pundasyon. Sino po ang marunong baka merong engineer or marunong mag-carpentry dito? Meron ba? Or kahit gumawa lang ng mga simpleng bagay, kulungan ng manok, kulungan ng pusa, sino marunong na? Kuya, okay? So, ano ang ating kinakailangan i-consider kapag gumagawa tayo ng isang gusali? Ano yung number one na pinakamatibay sa lahat dapat? Kasi ito ang magdadala or magke-carry ng bigat ng lahat. For example, sa isang bahay or sa isang gusali, wala pong ibang pinakamahalaga kundi ang pundasyon. Dahil kapag nasira ang pundasyon, malamang gigibarin po ang ating buong gusali. Ano po? So pagdating po sa pundasyon dito sa Biblia or pagdating sa buhay mananampalataya, wala po tayo dapat ibang pundasyon kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero paano natin malalaman? Saan natin huhugutin ang ating pundasyon? Okay? So, marami po ngayon, makikita natin, hot issue ngayon, of course. Okay, DPWH, diba? Ang daming issue regarding sa DPWH. Gumuguhong dive, ghost project. Pero may napansin ako nung one time na nagkameron ng earthquake na magnitude 7 yata sa Cebu. Ano nangyari dun sa tulay? Hindi siya na-shaken. Bakit kaya? Hindi siya substandard. Hindi siya gawa raw ng Pinoy. Gawa siya ng Japan. Okay? So, makikita natin dito, naku, solid ang ating pundasyon. Walang kahit anong dilubyo ang maaaring makasira sa atin. Now, when we're talking about foundation, ano ba talaga ang pinaka-sentro ng Christian life or ang pamumuhay ng isang Kristiyano? Ano ba talaga yung pundasyon natin? At ano yung gamit natin sa pundasyon, sa paggagawa ng pundasyon? Actually, hindi tayo magagawa because the foundation or yung pundasyon ay ibinigay na sa atin ng pusa sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. It is none other than our Lord Jesus Christ. Pero ano kaya yung number one tool or gamit natin para mahubog or maitayo ng mas matibay ang ating pundasyon? So wala pong iba kundi ito po yung aking title, ang kapangyarihan ng banal na kasulatan.
taken from 2 Timothy 3:15 hanggang 17. Now, mensahe ng Biblia, sa kabila ng mahabang kasaysayan, isa lamang ang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang plano ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po yung dalawang nilalaman ng Biblia. Wala po tayong ibang gagawin or gagamitin na tool pagdating sa pag-build or sa pag-i-strengthen ng ating foundation kundi ang kanyang banal na salita, Biblia po. Malayo po ito sa mga Reels, sa mga TikTok, sa mga YouTube. Hindi siya masama. Lagi naman natin ang pag-uusapan niya. Hindi siya masama, pero substantial lang siya or parang supplement. Pero kasi, minsan, sa daming version na nakalagay doon sa social media, baka mamaya magkameron tayo ng confusion. So, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa concrete evidence or sa pinakamatibay na ebidensya. At walang iba kundi ang Biblia. Ano nga ba yung Biblia? Ito ay mga historical facts na nangyari noong sinaunang panahon na hinahat na meron tayong Old Testament and New Testament. Old Testament is sinasabi dito kung paano tayo nilikha. It answers kung paano nagsimula ang buhay. Diba? Madaming theories ngayon. Diba? Theory of evolution, tao ay nagmula sa unggoy. Pero hindi nito sinasabi kung paano nagmula ang buhay. Diba? Marami pang iba, may spontaneous generation na sinasabing galing tayo sa mga hindi nabubuhay na bagay. Madami, pero the Bible tells us kung paano nagsimula ang lahat. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Sa pamamagitan ng salita. Kaya po ako, pag tinatanong, ano ang favorite verse ko raw? Minsan nagtatawa sila, pero ako, for me kasi, kailangan reminded ako palagi kung kanino ako nagmula. Kaya ang favorite verse ko, Genesis 1:1. In the beginning, God created heavens and earth. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Kung doon pa lang sa aspeto ngayon, ina-acknowledge na natin siya, na siya ang gumawa ng lahat, hindi po tayo manliligaw. Now, yung bagong tipan na bukod sa pagkakagawa, ay sinabi rin sa lumang tipan ang propesiya. Propesiya patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po pumasok ang bagong tipan, ang kaganapan ng propesiya, ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Noong araw po, ako'y sumasama sa aking tsuhin sa ibang relihiyon. Although born again ako doon. Kasi gusto ko doon, gawa ng paglabas ko ng simbahan, madaming tinda, may laruan, may bibe, may mga kalamay, kutsinta, so on and so forth. Yun yung gusto ko. Pero one time, tanda ko noon, merong nagsalita in front. I don't know kung ano yung katungkulan. Pero sinabi niya, regarding sa mga born again. Yung mga born again na yan, akala mo kung sino ang gagaling sa Bible. Namayoko ako kasi at that time, alam ko, kabilang ako sa born again. Nakaramdam ako ng hiya. Pero nitong tumanggap ako sa ating Panginoong Jesucristo, isa lang ang nasabi sa akin ng ating Panginoong Jesucristo. Mayabang na kung mayabang, pero buong tapang kong inahayag na tayo ay nasa tamang landas. Wala tayong ibang basihan kundi ang kanyang salita. Hindi tayo bumabase, pasensya na po sa mga bago. Hindi tayo bumabase sa imahe, hindi tayo bumabase sa bato, hindi tayo bumabase sa figura, hindi tayo bumabase sa hayop, hindi tayo bumabase sa tao, kundi sa nagkatawang tao. Ang buong kalikasan ng Diyos, ang ating basihan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, nasa tamang landas ka. Okay? So, we don't have to be afraid. Kailan pa natin sasabihin ito? Di ba? Sasabihin na, oh, masyado kayong mga paranoid. Kasi meron ng lindol, gera, iba't ibang chaos na nangyayari, delubyo, bagyo. Natural, ano yun eh. Natural disaster yung mga yan. At yung gera, hindi naman talaga mawawala. Pero tandaan natin, ano ba ang sabi sa Biblia? Di ba? Yan yung mga sickness eh. Kung hindi pa dumating, ano ba sabi? Ang araw at ang oras ay hindi na kinakailangan malaman ni Numan. Tanging ang Panginoon lang natin. So, ibig sabihin, we are still surrendering sa authority ng ating Panginoon. Nagiging handa lamang tayo. Hindi po ba? Huwag natin ikahiya ang Biblia. Ano po? Tanda ko, nung bata ako, ganyan ako nung high school eh. Pag nakita ko ng mga barkada ko, may dalang Bible. Kasi noon, wala namang cellphone, ganyan. O, saan ka pupunta? Sabi ko, mag-church, ganyan. Pero dati, itinatago ko. Pero, now, kinakailangan, yan mga gawa ng kaaway. Kinakailangan mong i-cast out in the name of Jesus for you to be free. Kasi, habang buhay kang aanuhin yan babagabagin. Ano po? So, makikita rin natin dito na ang pagdating ni Jesus ay ang kabuuang propesiya or ang kabuuang pangako ng ating Diyos Ama. Alam naman natin lahat na tayo ay nalayo sa Kanya dahil sa kasalanan. Mga kapatid, napakaswerte natin or we are so blessed ngayong araw or itong panahon natin na hindi na illegal ang Biblia. Noong panahon ng mga apostol, of course, ginagawa pa ito. Of course, ginagawa pa yung New Testament. Pero after noon, merong mga lugar na kung saan hindi ka pwedeng gumamit ng Biblia. At napakaswerte natin, sasabihin natin, mahirap dito sa Pilipinas. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Ang baba ng halaga ng peso. Diba? Or ng piso. Mas maganda sa ibang bansa. Kaya yung iba pumupunta ng ibang bansa. Pumupunta ng Saudi. Pumupunta ng Amerika. Pero mga kapatid, dito sa Pilipinas, hindi bawal ang Biblia. Sa ibang lugar, pinapersecute nila ang Biblia. Pinagbabawal, or kung hindi naman ikaw ay tutugisin, paparusahan kapag ka ikaw ay nakita nilang gumagamit or bumabasa ng Biblia. Napakaswerte natin dito. Di ba? Now, ang Biblia ay hindi ordinaryong aklat. Ito ay salita ng Diyos, isinulat sa loob ng maraming siglo, sa iba't ibang wika at naipasa sa atin sa pamamagitan ng masusing pagpapanatili at pagsasalin. Hanggang ngayon, ito ay buhay na patuloy na nagbabago ng mga buhay ng tao. Hindi po tayo ang nagbabago. That's why it is very crucial, lalo na po kapag tayo ay may follow-up na. Kapag tayo ay nag-share din. It is very crucial dahil ang ibinabahagi natin ay salita ng Diyos. Di ba? Salita ng Diyos ang ating ibinabahagi. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit siya crucial? Kasi hindi mo lang basta binabago ang pananaw ng tao. Binabago mo yung mismong buhay niya. Pag buhay ang pinag-usapan, hindi po ba, ano yan? Medyo sensitibo, huwag mo akong pakialaman. Buhay ko ito. At importante sa akin ang buhay ko. Yun ang sabi ng tao. Kaya nga po, mga kapatid, very crucial. Huwag tayong mawala ng pasensya sa paghuhubog sa ating mga contacts or sa pagbabahagi ng ibang salita. Kapag tinanong kung bakit natin siya kailangan pakialaman sa buhay niya, kasi po, hindi naman po tayo ang rightful owner of our life. Hindi po tayo ang may-ari ng ating buhay. Tingnan po natin kung sino. Now, ano bang sabi? Ano bang importansya nito? Okay, ang salita ng buhay. Ano sinabi dito? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay
or sa paggawa ng mundo, hindi nag-iisa ang ating Diyos Ama. Tatlo silang magkasama. Hindi po ba? Kung babalikan natin sa Genesis, sino-sino po ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo? Wala pong hindi nilikha sa pamamagitan ng anak. Tingnan po natin. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sino po kaya yung tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi noong sinabi ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Bumaba ang ating Panginoong Jesucristo at nagkatawang tao. Malinaw po dito kung sino po ang dapat nating natural na kaligtasan. At malinaw din po dito na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi natin kayang tumbasan. Hindi po ba? Hindi natin kayang tumbasan or kahit sa pinakamababang lugar ng Panginoon, hindi natin kayang tumbasan. Pero ang likas na katauhan or ang likas na kapangyarihan, ang likas or ang lahat ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama ay bumaba sa lupa upang iligtas tayo. Tuparin ang kagustuhan ng Ama at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Malinaw po dito na sinasabi na ang salita ay darating. At nangyari na po yun. At mangyayari pa po uli. Mangyayari pa po uli. Hindi po ba? Yung second coming ni Christ, yung rapture. Handa na po kaya tayo para sa rapture? Anyone? Sino pong makakapagsabing handa na siya? Natural sa atin ang matakot. Tama? Pero, tandaan natin, unahin natin yung takot sa Diyos. Okay? So, tingnan natin na kung sino siya. Bakit nga ba ang buhay ng tao ay kinakailangan naka-anchor sa ating Panginoong Jesucristo? Dahil nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Ngayon, anong sinabi ng ating Panginoong Jesus? I am the way, the truth, and the life. Meaning, walang ibang yung salita ng Diyos na makapangyarihan na nagkatawang tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Now, you ask yourself, sino ang may pag-aari sa buhay nyo? Hindi po tayo. Hindi po tayo. Ngayon, anong sinabi dito? Ngayon, ang mga tao ay likas na makasalanan. Likas na mahina. Hindi po ba? Bakit kaya? For example, sige, pumunta tayo sa hot issue. Pero, again, you do not turn yourself into rebellion. Hindi ka para mag-rebelde. For example, yung mga issues sa DPWH, may mga umaamin na, may tinuturo na, hindi ba, na limpak-limpak na pera. Pero again, you should pray for them. You know why? Kasi sila ay nagabi ng kadiliman. Bakit kaya? Anong sinabi doon sa 5? Nagliliwanag sa kadiliman at ang ilaw at hindi nagabi kailanman ng kadiliman. You should pray for them that magkameron sila ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sila nakakagawa ng kasalanan dahil wala silang Diyos, wala silang Panginoon. Malinaw pong sinabi dito na kahit kailan ay hindi nagabi ng kadiliman ang salita, which is our Lord Jesus Christ. Malinaw po dito na kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa buhay natin at siya ang buhay natin, hindi po tayo mahuhulog sa kasalanan. Ganyan pong kalinaw ang buhay na ninanais ng ating Panginoong Jesus at ng ating Diyos Ama. Na ang buhay ng ating Panginoong Jesus ay maging buhay
bakit tayo nahuhulog sa kasalanan kung minsan wala tayong Diyos? Sabi nga, di ba, if God is not God, if God is not God of all, He is not God of all. Pero minsan may mga instances na nangyayari, nauulahan tayo ng emosyon, nauulahan tayo ng sitwasyon, kung saan we should pause. Hayaan natin ang ating Panginoon. You should pause and then pray. Tumigil ka at manalangin ka. Sa ganung paraan, nauuna mo siya sa buhay mo. At kung hindi naman palaging bukod sa panalangin, kinakailangan natin ang kanyang salita. Likas po sa ating mga tao ang kumain. Tama po ba? Ano mangyayari sa tao kapag hindi kumain? Wow, papayat. Kagaya. Gusto kong pumayat eh. No, minsan, hindi na ako nagra-rice. No? So, naku, naabutan pa ni na JC na sobrang taba ko. So, gusto kong pumayat. Of course, sabi sa science, magkiketosis, magkakainin ng sarili kong katawan, yung mga stored fats ko. Maganda naman, hindi ba? Pero paano kaya kung ituloy ko ng 5 or sabihin natin 2 buwan, walang kain? Patay, hindi po ba? Gayon din po ang ating espiritu. Hindi po natin siya pwedeng hindi pakainin. Mas matakaw pa pala ang espiritu natin kumpara sa katawan natin. Yes po, dahil ito ang kinakailangan natin upang mabuhay ng naaayon sa kasulatan. Ano yung kakainin natin? Walang iba kundi ang kanyang salita. Okay po? So now let's go to our main topic, 3 verses lang naman po. No? So, he has taken or kinuha sa 2 Timothy 3:15-17. Mula pa sa pagkabata mo, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Okay. So, ito po yung i-dissect or ano natin siya, exhort one by one. Una ay ang kapangyarihan ng kasulatan sa kaligtasan. Anong gamit? Next is ang kapakinabangan ng kasulatan sa ating pamumuhay. And then third is layunin ng kasulatan sa buhay ng lingkod ng Diyos. So, si Timothy ay isang anak ni Pablo sa pananampalataya. Ano po? Anak ni Pablo sa pananampalataya. Now, tingnan natin yung buhay ni Timothy. Bakit kaya nasabi ni Pablo ang mga ganito? At masarap kayang marinig ito mula sa ating mga leader. Kasi habang binabasa ko to, sabi ko, grabe ang kumpiyansa ni Pablo. Kasi kalimitan makikita mo sulat sa ganito, sulat sa mga taga-Corinto, sulat sa mga taga-Efeso, sulat sa mga taga-Galacia. Nakikita ko nagagalit. Merong, hindi siya galit, pero merong laging rebuking. Diba? Hindi parusa, pero laging merong rebuking. Pakikiapid, communal meal, diba? Yung patungkol sa pakikitungo, kahit nga kay Pedro, diba, napagalitan niya si Pedro, or na-rebuke niya si Pedro, pagdating sa pagkain kasama yung mga Hentil. Nung dumating yung mga Israelita, or nung mga dumating yung mga Israelita, ay tawag dito, umalis siya. So, merong mali. So, makikita natin mamaya, okay? So, tingnan natin. Okay? Ang kapangyarihan ng kaligtasan, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Ang ganda. Di po ba? Mahalaga na maagang pagtuturo ng salita ng Diyos. Simula pa lang po
kanila, hubugin na po natin sila sa salita ng Diyos. Tingnan niyo yung naging foundation. Pero pinag-uusapan kasi nandito is yung Old Testament. No? Kasi doon sa Old Testament, nakapalagay yung creation, batas, and then yung prophecy na nangyari. Okay. Pero tingnan natin, bakit kaya simula sa pagkabata? Okay? Okay. For example, isang bata na hindi mo ititrain or sabihin natin kahit anong estado ng pamilya. Kasi nung nasa Maynila ako, tanda ko nun, ang gulo, may natutulog lang sa pamilya sila, natutulog lang sa ano to? Yung padya. Or minsan dun sa may istasyon ng tren. Okay. So minsan makikita ko ang daming bata pa lang, kung makakilos, alam mo, kalapati talaga nakapandibdib, mambabatok, magmumura, or minsan, bubulihin ka, no? Tapos proud pa sila kapag kayong nakulong. Diba? Basta pag naginom, basta mananadya. Oh. Nakita mo ba tattoo ko? Nakalagay. Diba? Batang munti, galing munting lupa. Eh, hindi marunong sa spelling. Munting bata pala nakalagay. Ano? Okay, so balik tayo. Bakit mahalaga? Bakit mahalaga na sa murang edad ay ihubog mo na ang bata? Kasi po, tandaan natin, tayo bilang mga Kristiyano, ang number one foundation natin ay ang ating Panginoon Jesus, na kinakailangan nating maipasa sa ating mga anak or sa ating mga nakakabatang kapatid. At ang pangalawa na pundasyon natin is ang family. Tandaan niyo po yung kay Kuya Angel na kay Kuya Angel na ipiniresent noon. Kasi malinaw naman dito na kahit kailan, doon sa salita ng buhay, na kahit kailan, hindi magagapi ng kadiliman ng ating Panginoong Jesus. So ano ang pagkakamali ng tao? Ginagawa niyang number one foundation ang pamilya sa halip ng ating Panginoong Jesus. So ano ang ginagawa ng kaaway? Madali niyang maaatake dahil wala namang pong sinabi sa Biblia na kahit kailan ay hindi mabubuwag ang pamilya. Maaari pong mabuwag o masira ang isang pamilya kung ang parehong mag-asawa ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ibig sabihin, hindi Diyos ang kanilang pundasyon. So madaling sinasakop or madaling sinisira ng kaaway or ng devil or ni Satanas ang pamilya. By means of temptation, pwede, yun yung number one. And then by means of poverty or yung kahirapan. Totoo bang may Diyos? Bakit sila ganito ang kinakain? Bakit kami ganito? Totoo bang may Diyos? Kami na nga yung nasa mababang sabihin natin, kami na nga itong hindi mapera, pero kami pa yung binigyan ng ganitong sakit. Totoo bang may Diyos? Then po, yan yung mga ginagamit ni Satan. At kung ano pa, sitwasyon, emosyon, so on and so on, etc., etc. So madali pong nasisira. Ngayon, may bago ng pamamaraan. Ano po iyon? Noong una, kaya niyang sirain ang pundasyon ng pamilya kasi hindi naman si Jesus ang pundasyon. Ngayon naman po ay totally inaalis na ang pamilya. Hindi po ba? Ano pong meron ngayon? Divorce, paghihiwalay, annulment. Ano pong sabi sa Biblia? Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin. Pero gumagawa tayo ng mga batas. Ang tao ay gumagawa ng mga batas para sa kapakinabangan niya. Kapakinabangan ng tao. At hindi na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ano po ang susunod? Susunod po ay ang same-sex marriage. Pwede lang ikasal ang babae at ang lalaki. Ang babae sa babae at ang lalaki sa lalaki. Paano buo ng pamilya yun? And then sasabihin nila, hindi naman porke wala kang anak, hindi ka na
kasi, nauna ang emosyon ko. Sabi ko, Prof, Doc, or Doc, ako, wala akong babaguhin. Why? Because, ang batas ay ayos na. Tama na yan. Ang problema, kasi naging hot issue yung DPWH. Sila Atong mga ganyan-ganyan. So doon niya ako tinatanong. And then kung pati sa educational system. Sabi ko kasi, ang batas ay batas na yan. Ang problema, yung pagpapatupad. Di ba? Yung pagpaparusa. Yung pagpaparusa. Yun ang hindi natutupad. Ang gagawin natin, kung babaguhin natin yan, is what? Kung babaguhin natin yan, nahanap lang tayo ng paraan para ma-absuelto. Di ba? Kapakinabangan ng tao. Pero sabi ko, as I pray noong gabi, God reveals, na wrong answer yung sinabi ko. Kasi sabi ko, nagdahilan pa nga ako, God, di ba, yung salita mo, hindi mo naman pwedeng baguhin yan eh. Kasi lahat ng batas naka-anchor sa Ten Commandments. Di ba? Hindi naman pwedeng baguhin yan. But yet then, kagaya ng sinabi ko kanina, ang tunay na kailangan ng ating bansa ay hindi pagbabago ng batas, kundi Diyos. Walang iba kundi Diyos. Kagaya ng sinabi ko, kaya nagkakaganyan, hindi sila takot gumawa ng kasalanan dahil wala silang Diyos. Ngayon, for example, same-sex marriage na naman. Same-sex marriage. Kapag ka hindi mo pinayagan, against ba sa human rights? I doubt it. Against lang sa sarili nilang kagustuhan. Diba? And now, nowadays, ang daming binabago ng tao. Ultimo 10 Commandments, pansinin nyo, doon sa mga school, iba na rin si 10 Commandments. Yung number 2, hindi na siya. Diba? Huwag kang gagawa ng imahe. The best kong inuulit yan. Why? Because sa mga schools na nakikita ko, laging iba ang 10 Commandments. Si number 2, o ikalawang utos, anong nakalagay? Diba? Manalangin sa pista ng ganito, ganyan. Pero ang totoo, huwag kang gagawa ng imahe ng hayop, lumilipad, gumagapang o lumalangoy upang sambahin. Imahe o larawan. Bakit kaya nila iniiba? Bakit kaya? Why? Siguro kasi noon tayo ay sinakop ng Kastila, ito yung orientation sa atin. Pero ngayon, alam na natin kung ano yung totoo. Bakit kaya iniiba nila? Marami nagtatanong patungkol sa Biblia, totoo ba yan? Ano ba ang mga katibayan yan? Now, ang Biblia, kung bakit sila nagkaka-question sa Biblia, simple lamang po, hindi po nila binabasa. Kaya hindi nila alam. Hindi nila binabasa. Ang dami nilang tanong patungkol sa Biblia. Magandang tanongin kung bakit tayo naka-anchor or bakit ang ating pananampalataya ay nakasalin or doon lamang ang ating standard or pamantayan sa Biblia dahil ito ay salita ng Diyos. Hininga ng Diyos. Sige nga, kausapin mo ang imahe. Ewan ko lang kung sagutin ka niya. Kausapin mo ang figura. Ewan ko lang kung sagutin ka niya. Minsan nga, ginagamit pa nila sa mga horror movies eh. Di ba? No, tapos sasabihin nila, holy relics. I doubt it. No. Wala sa mga 12 apostles and even Jesus Christ, wala sa kanila ang gumamit ng imahe. At noong Old Testament pa lang, yan na yung iniaalis ng ating Panginoong Diyos. Kasi, idolatry yan eh. Diba? Sinasamba ang baka, si Baal. Idolatry, or ano yan? Tawag dito, isang mortal na kasalanan sa ating Panginoon. Inaalis na yan. So maganda po na sa murang edad, hubugin na natin sila nang hanggang sa paglaki nila, dala-dala nila ang salita ng Diyos. Kung ang magiging pundasyon ng bata ay ang ating Panginoong Jesus, kapag ka siya ay nagkapamilya, hindi masisira ang pamilya. Hindi masisira ang pananampalataya
masisira ang pagkatao. May kapangyarihang magbigay ng karunungan. Ang salita ay hindi ang salita ay hindi lamang kaalaman, kundi nagbibigay ng tunay na karunungan. Ano nga ba ang tunay na karunungan? Kung gusto po nating malaman, that's why may mga nagtatanong kung ano ang pamantayan or kung ano ang basihan ng Biblia kasi wala sa kanila ang karunungan ng Diyos. Ang tunay na karunungan po ay nanggagaling sa Diyos. Maaaring may alam tayo sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Maaaring pinag-aralan natin, maaaring eksperyensya. Pero hindi po yun sapat upang mabuhay tayo ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Maaaring ang kaalaman natin ay gamitin natin upang tayo ay umangat sa pamumuhay. Di ba? Maging maganda ang buhay. Pero kahit kailan ang ating karunungan o ang ating sariling kaalaman ay hindi makakapantay sa pamantayan ng Diyos. Just imagine kung wala ang Biblia. Paano natin malalaman na kinakailangan natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Ibig sabihin, number one source or gamit natin ito upang tayo ay magkameron ng karunungan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang sentro ng kasulatan o ang sentro ng Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kapag binabasa mo ang Biblia, mas kinikilala mo pa ang iyong Panginoon. Imagine kung hindi, sa dami ng libro ngayon, sa panahon ngayon, anong gugustuhin nyo na makita nyo na hawak-hawak ng inyong anak? Diba? Merong malalaswa na libro. Merong mga puro imahinasyon na libro. Meron mga libro na hindi naman nakakasama. For example, libro sa pag-aaral. Pero on the near future, maaaring maging makasama. Naikwento sa akin ni Kuya Charlie nung siya ay nasa Diliman. Nakita siyang nagko-quiet time. Isang co-researcher niya, nakita siya nagko-quiet time, nagbabasa ng libro. Anong sabi sa kanya? Saan ka graduate? O, LSPU. Ganyan. Okay. Sabi nung isa ako, Bisay. Tapos UP Diliman. Ano yung binabasa mo? Sabi kay Charlie. Sabi ni Charlie, Kuya Charlie, Bible. Salita ng Diyos. Alam mo sabi sa kanya, yan kasi hindi kayo nag-aaral eh. You see? Hindi masama ang pag-aaral, ang mga gamit sa pag-aaral. Pero kung kakainin ito at dito lang nakabase ang buhay mo, maaari kang umunlad pero pagka nawala ka dito, nasan ka? Walang iba kundi sa impyerno. Yun, yung katotohanan. Masakit kung sa masakit, pero yun yung katotohanan. Palaging basihan mo lang, dito sa mundo, ay nakakalaman ng mundo. Ano ba sabi? Mabuhay ka na parang kang nasa langit. Hindi yung naglalakad dito sa mundo. Ano po, ang layunin ay ilapit tayo sa Kanya upang magkaroon ng kaligtasan. For the verse 16, ang kapakinabangan ng kasulatan sa ating pamumuhay. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa ligong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay, ang Biblia ay mismong salita ng Diyos. Hindi po gawa ng tao. Sa ibang mga pilosopo, ito ay lagi nilang dahilan. Kasi ito ay sinulat ng tao. Why? Hindi nila kinoconsider na nakasama nila ang ating Panginoong Jesucristo sa New Testament. Eh bakit si Paul? Nakasama niya ba? Yes! On his journey sa pagiging apostol hanggang siya ay kunin. Eh bakit tayo? Nakasama ba natin? Yes! Kasama natin siya ngayon sa araw-araw na buhay. That's why tinatanong nila kung bakit yan ba talaga ay salita ng Diyos o salita ng tao? Why? Because they don't believe. They don't have faith. Wala silang pananampalataya
ating Panginoong Hesus. Dahil bakit? Kinain na ng sariling kaalaman. Kinain na ng sariling ambisyon. Kinain na ng makalaman na pagnanasa. Ano ba yung makalaman na pagnanasa? Hindi lang po ito patungkol sa sexual immorality, kundi ang lahat ng gusto ng laman. Maaring ambisyon, maaring gusto mong marating, maaring maging salapi, maaring pagkain, maaring kapangyarihan. Lahat ng gusto ng laman na taliwas sa kagustuhan ng ating Diyos Ama. So, tingnan po natin, pagtuturo ng katotohanan, itinuturo kung ano ang tama. Itinuturo kung ano ang tama. Napakagaling pakinggan, hindi po ba? Sino ba nakakaalam ng tama at mali? Lahat tayo, di ba? Alam natin kung ano yung tama at mali. Kagaya po na sinabi, sabi nga ng asawa ko, parang pambata naman. Itinuturo kung ano ang tama. Pero ang tanong ko, ang ginagawa po ba natin lagi ang tama? Hindi. Kasi ang tama po ay yung mga gawain na kagustuhan ng Panginoon. Ang tama po ay ang mga gawain na tanging sa Panginoon lamang. At hindi sa atin, hindi sa kaaway. Hindi po ba? The way we think, kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo makitungo sa ating kapwa. Ang dali naman nun eh, gagawa ko ng mabuti. Pero ang tanong, lagi ka ba gumagawa ng mabuti? At kung gumagawa ka ng mabuti, bakit mo ginagawa yun? Ginagawa ko ba yun kasi dapat ito? Kasi superior ko to? Kasi dapat marunong ako makipagkapwa-tao? Or ginagawa ko ang mabuti kasi ito ang kagustuhan ng ating Panginoon? Hindi po ba? Kung gano'n yung mindsetting natin, lagi tayong makakagawa ng mabuti. Ito po, pagsaway sa kamalian, ipinapakita kung saan tayo nagkamali. Rebuking, mga kapatid. Kasama talaga sa Bible yun. Rebuking. And then, simula pa lang, noong una pa lang, hindi ba anong ginawa ng ating Diyos nung nagkasala si Eva at Adan? Pinalayas sa Garden ng Eden. Mga 12, ang ilan sa mga 12 disciples, nirebuke. Lumayas ka, Satanas. Si Pedro pa, ang sinabihan ng ganun. Si Moises, nirebuke din ng Diyos. Anong sabi? Hindi po ako magaling magsalita eh. Hanggang na nagalit na. Di ba? Ako ang magiging bibig mo at salita mo. So mga kapatid, ang rebuking nga pala po ay hindi po patungkol sa atin. Nakailang topic na tayo pagdating sa rebuking or sa pagtutuwid sa kamalian. Tandaan po natin, hindi ito patungkol sa atin, kundi patungkol sa kasalanan o kamalian na nagawa natin. Hindi po kung nire-rebuke ka, ay pinanggigigilang ka na. But yet then, in correction din po, kung tayo ang magre-rebuke, make sure that you are expressing love. Or ipinapahayag mo ang iyong pag-ibig kung bakit mo nire-rebuke or itinatama or sinasaway ang kamalian ng iyong kapatid. Huwag pa tayo magre-rebuke kapag tayo ay on the urge or tayo ay nasa mataas na estado ng ating emosyon. Mamaya, madaling-madali pa, halika, sabi na ako sa iyo ah. Mahirap po yun. Why? Ang sabi po, pag mag-rebuke ka, is dapat you are filled with love. Punong-puno ka ng pag-ibig. Kasi po, ipapasa mo yung pag-ibig na yun. Kung galit ang nararamdaman mo habang nagre-rebuke ka, galit din po ang mararamdaman ng nire-rebuke mo. Tandaan po natin, ang rebuking, ang gagamitin po natin salita sa rebuking ay ang salita ng Diyos. Hindi po ang ating sariling kalagayan, estadong spiritual. O kung hindi naman, ay ang ating mga sariling experiences. Kasi ako dati nagawa ko
ganon. Ilapit natin sa Panginoon. Ganoon. Ano po? No, ang daling sabihin, no? Pero ang hirap gawin. Lalo na minsan yung pag-late na yung contact mo, online na nga, late pa. Tapos, yun, pagka ganun po, we should empty our heart na kung saan let God fill it with love. Okay? So, next po, pagtutuwid, and then, like what I said, since Bible po ang gamit natin sa reviewing, kahit kailan po ang Biblia ay hindi magiging salita ng Diyos. So, dapat po tayo nasa godly approach, no? Pagtutuwid sa likong gawain, bakit kaya? Kasi ibabalik tayo sa tamang landas. Marami po sa panahon ngayon ang naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Di ba? It is the easy way and then the hard way. Ang easy way na po, ang easy way noong araw, hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Tapos ang hard way, naniniwala ka. Okay. Pero sa panahon ngayon, meron ng deception ng kaaway. Easy way na po ang paniniwala sa ating Panginoong Jesus. Naniniwala ako sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, na siya ang likas, na kapangyarihan at larawan ng Diyos. Naniniwala ako na dapat na siya ang sarili kong kalikasan. Naniniwala ako sa kanyang pag-ibig. Naniniwala ako sa kanyang kakayahan. Sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Walang masama. Pero yun na po yung easy way. Ano na po yung hard way? Yung sumusunod. Marami ang naniniwala pero kakunti ang sumusunod. Hindi po ba? Magkaiba po yun. Even Satan, even the devil, naniniwala sila na si Jesus ay anak ng kataas-taasan Diyos. Ano kayang pagkakaiba natin kung hindi tayo susunod? Hindi po ba? Next, ano pong sabi dito? Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, hinihubog tayo para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Simply as following Jesus. Hinuhubog tayo kung paano tayo mamuhay ng kagaya ng ating Panginoong Jesus. Now, kung ang basihan po natin ay ang mga TikTok, Reels, I doubt it kung ano po. Kakaunti yun eh. Hindi po ako excuse dyan. Dumating din po ako sa punto na ay sige, since may nakita ako sa Reels or sa TikTok, nakita ko dito yung verse or minsan Ryan Ahmed ni Christ, sige yun ang pagbubulay-bulayan ko. And then nakita ko po, as times goes by, hala, hindi ko na nagpapuklat ng Bible. Hala, yun na lang yung basihan ko. Hala, yun na pala yung quiet time ko. Hala, wala na. Tamad na akong magbasa ng Biblia. Now, just imagine this. Whenever you are reading the Bible or kapag binabasa mo yung Bible, you are having a personal encounter with God. Na nai-encounter mo siya no face to face. Alam niyo po, napansin ko noon, nawala yung excitement ko sa pagbabasa ng kanyang salita. Ibig sabihin, nawala yung excitement ko or yung intimacy ko sa pakikipag-usap sa Panginoon. Nawala pong bigla. Na dati kapag nagbabasa ako, for example, Old Testament, isa sa pinakagusto kong part yung kay Noah. Ini-imagine ko, nandun ako. Kasama ako. Kasi thinking, Noah, isa sa mga, what do you call this, remarkable na tao para sa akin, sa istorya ng tao. Just imagine this. May isang tao, 10 na kanyang mga pamilya, naglakbay kasama ang Diyos. Ang sarap, no? Kaya nakakatawa yun. Ganun akong katawa dati. Ini-imagine ko na, kasi hindi ko lang imagine kung hayop ako, kung ano ha. Pero kumari lang. So yun, nai-imagine ko na wow, how powerful God is. Wala silang sagwan, pero binala sila kung saan dapat sila mapunta. Ang dulo mababawis na hayop, hindi sila inaatake. Now, just imagine, nawala yung intimacy, nawala yung sarap na pakiramdam na ganoon. So what would we do kung dumating tayo sa ganoon?
walang iba to repent. Balikan natin. And I tell you, nahirapan akong maibalik. Any moment, gusto kong pindutin. Any moment, gusto kong pindutin. Hindi naman purong Bible na makikita mo dyan eh. Diba? Mamaya, may makita ako nagluluto. Ayun na, ayos na. Gutom na ako. Kakain na ako. Ayoko nang mag-quiet time. Okay na yung quiet time na yan. Okay? So, importante po ang Biblia. Ito ay actual na pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesus. Okay, third, ang layunin ng kasulatan sa buhay ng lingkod ng Diyos. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ano po sabi dito? Nagiging buo at matatag ang Kristiyano sa pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging ganap. Nagiging banal tayo. Nagiging buo ang ating pagkatao na nakaayon sa natural na kalikasan ng ating Panginoong Jesus. Handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, parang pambata, pero ang tanong, handa ba kayo sa lahat ng mabubuting gawa? Yes, opo, handa kami. Kahit ako handa. Kaya paano kung bigyan tayo ng isang sitwasyon? Diba? Paano kung bigla kang talabirin? Ay, naku! Diba? Handa ka ba? Maaaring hindi mo patulan, pero deep inside, galit ka sa kanya. Pinapatay mo na siya. Di ba? Handa ba talaga tayo? Napakasimpleng pakinggan eh. Handa sa mabubuting gawa, pero the reality is not. Eh kuya, possible ba yan? Yes, possible. Because ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Taglay ang lahat ng kahinaan ng tao na hindi niya hinayaang manalo. Pagkos nakapokus siya sa dalawang misyon. Ang magbigay lugod sa Ama at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So for the conclusion po, ang banal na kasulatan ay gabay sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Just imagine, kung wala ang banal na kasulatan, wala tayong pundasyon sa ating mga batas. There will be a complete chaos. Walang tama o mali. Walang pagkakakilanlan sa tunay nating pagkatao. Ano ba yung dapat nating pagkatao? Ang kalikasan ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Walang kaligtasan. Andun pa rin tayo sa kultura na kinakailangan natin ng imahe, kinakailangan natin ng rebulto. Andun pa rin tayo kung wala ang kasulatan. If you read the whole Bible, wala ang mga iyon sa kinalulugdan ng Panginoon. Wala doon sa mga iyon ang sinabi ng Diyos na sambahin mo ito. Direkta niya nga sinabi, huwag kang gagawa ng anumang imahe upang sambahin. Hayop man, lumilipad, imahe o larawan ng hayop, lumilipad, lumalangoy o lumalakad. Huwag sambahin ang sabi. Next is paghahanda sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Anong material ba ang gagamitin natin bilang lingkod ng Diyos? Always remember, hindi lang sa pamilya natin tayo naglalagay ng pundasyon, kundi sa mga kontak natin at pati sa mga taong ating makakasalamuha at mababahagian ng salita ng Diyos. Sino-sino yung mga taong yun? Anong sabi? Go and make disciples of men. Lahat ng tao ay hindi excuse sa pagtanggap ng Biblia, sa pagtanggap ng salita ng Diyos, sa pagtanggap ng gospel. Wala pong excuse. At number one gamit po natin is Bible. Ngayon po, kung sa maagang stage, tingnan mo, ito kasi napanood ko. Tingnan nyo, ganyan. Naku po, mali po yan. Andiyan na po ang Bible. Hindi na po pinapatay ang gumagamit niyan. Hindi kagaya ng unang panahon. We are so lucky. We are so blessed na sa era na ito tayo ipinanganak na legal ang Biblia. Hindi po ba? Next. Si Jesus ang nag-iisa at matibay na pundasyon sa ating buhay. Kagaya ng sinabi ko, wala po tayong ibang magiging pundasyon.
Hindi po ang ating buhay, kundi ang buhay ng ating Panginoon. Kaya nga yung kanta kanina, di ba? It's not about us. Ano sabi dun sa kinakanta nila? Sa kinakanta natin kanina? In all my life, you have been faithful. No, it is not about us. Hindi ito patungkol sa buhay natin, pero patungkol sa buhay at sa pagiging matapat ng ating Panginoon sa atin. Hindi patungkol sa ating buhay, pero patungkol sa kanyang kabutihan. Hindi ito patungkol sa ating buhay, pero patungkol sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi po laging patungkol sa buhay natin. It's all about Jesus. Kung patungkol sa atin, masisira po tayo ng kaaway. Tandaan natin, ang pundasyon lamang na hindi kayang sirain ay ang salita ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan na nagkatawang tao. For the challenges po, from Josue 1:8, malinaw po dito. Malinaw po dito sinabi, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Alam niyo po, mapapansin natin dito, kung bakit hindi natin natutupad? Ano sabi? Araw at gabi. Sino po ang umaga lang? Sino po ang gabi lang? Hindi po ako excuse dyan. Kagaya nung sinabi ko sa inyo nung nakamaling ako noon sa mga reels. Sobrang hirap ibalik. Diba? Sobrang hirap ibalik. Pero you need the guidance of God. Ang sabi dito, umaga at gabi. Simula pagkagising mo hanggang sa ikaw ay matulog. Kaya po hindi natin tutupad, hindi natin ginagawa to. Pero tandaan po natin, kung gagawin natin, meron siyang kalakip na pangako. Yun po ang kagandahan lagi. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Now, kung tutuparin mo yan, hindi mo na mapo-question ang sitwasyon. Bakit ganito ako? Nasaan ka nung kailangan kita? Bakit sila meron nun? Bakit ako wala? Pero anong sabi? Kung tutuparin natin to, magiging masagana ang buhay. Matagumpay ang iyong masagana at matagumpay ang iyong buhay. You know what? Kung bakit nagkakameron ng downfalls, stress, anxiety, mental problems, at pagkabagabag ang isang tao, dahil hindi niya ginagamit ang salita ng Diyos. Hindi niya tinikilalang maigi ang Diyos. Hindi niya binabasa or hindi siya nakikipag-usap sa Diyos. So, sa pangalawang hamon po, pag-aralan ng salita ng Diyos araw-araw. Pwede mo more than 2 times. Di ba? More than 2 times. Kapag ikaw ay napunta sa isang sitwasyon, pause, pray, and then read, talk to God. Ask for direction. Isabuhay ito bilang gabay sa ating pamumuhay. Ito po, hindi lang po natin siya babasahin, kundi ipapamuhay po natin. Ganyan po ako dati, uy, nakapagbasa na ako, ilang chapter pa. Pero after nun, may naiintindihan ba ako? Wala. Kasi dapat po ipamuhay. Okay lang po kung halimbawa, 1 verse, 2 verse, ang dami pong sasabihin nun. Ang dami pong sasabihin nun. Kung kumpletuhin nun ang buong araw mo, isabuhay mo yung verse na yun. Okay? Next po, ibahagi sa iba upang sila rin ay magdala ng kaligtasan kay Kristo. Huwag tayong madamot. Ibahagi natin. Okay? Meron pong babala. Again, meron babala. From Pahayag 22:18-19, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng mga propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatan makibahagi sa bunga ng punong kahoy
Malinaw po na ang Biblia ay hindi natin salita. Ito ay salita ng Diyos. Hindi ito patungkol sa atin, kundi patungkol sa Diyos, sa kanyang pag-ibig, at maging at sa kanyang pag-ibig, at kung paano natin makukuha ang pag-ibig na yun sa pamamagitan ng kaligtasan, dala ng kanyang anak na ating Panginoong Jesus. Now, gagamitin po natin ang salita ng Diyos para sa Diyos. Sa ikaka-glorify niya, hindi sa ikatataas natin. Dahil kahit kailan, hindi magiging salita natin ang salita ng Diyos. Pero maaaring ang salita ng Diyos ay mapasa atin. Tingnan niyo po, kalugmok-lugmok, kagaya ng sinabi ko, ang ikalawang utos na binago. Hindi nila pwedeng hindi sabihin na hindi nila alam. Saan nila kinuha yun? Hindi nila alam na gano'n yung 10 utos, na gano'n yung ikalawang utos. Hindi po nila maaaring sabihin. Pasensya na po kung medyo matapang yung ko ngayon, message. Pero, nakakalungkot po na yan na po ang ipinapamuhay ng karamihan sa atin. Sana po may balik yung ikalawang utos sa puso't isip ng mga tao. Ano po? So, para po sa mga tanong, bakit hindi mo maaaring alisin ang salita ng Diyos sa iyong paglago at bilang pangunahing gamit sa iyong pundasyon bilang isang mananampalataya ni Kristo? Ibahagi ang life verse mo at ipaliwanag kung paano ito naipahiwati at naibigay ng Panginoon sa'yo. Maaaring sa isang sitwasyon. Kaya ito naging life verse mo. No? Sino nga ba yon? Yung nagsasabi, hinahanap niya ang Panginoon. Reveal your face to me. Si Ezekiel ba? Parang si Ezekiel na reveal your face to me. Sinasabi niya, God, reveal your face to me. Kasi nasa oras siya ng kanyang kababaan or pinakamababang oras. Pero nung na-meet niya si Jesus Christ, I heard you, I saw you, and I reveal my face to you. Tayo ang hindi nakakakita, pero lagi tayong nakikita ng Panginoon. Ano? So, ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon patungkol sa kanyang salita? And then number 3, ano ang nakita mong pangako sa Panginoon sa iyo gamit ang life verse mo? And then, hindi po sana dapat ibalik ang tunay na salita ng Diyos. So, ilaman po. God bless mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Tunay nga po na napakabuti mo. Dahil ibinuhos mo ang iyong habag, ang iyong grasya sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At salamat po, Panginoon ko, na sa oras na ito, sa panahon ito, Panginoon ko, kami ay direktang maaaring makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at ang iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon ko, na ipamuhay namin ang lahat ng iyong salita. At ang Biblia, ang ito, ang banal na aklat na ito, ay hindi lamang na hindi namin makita bilang isang simpleng aklat, kundi pinakamataas na panggagalingan ng kaalaman sa lahat. Panginoon, salamat. Turuan mo kami kung paano ito kainin. Turuan mo kami kung paano ito ay pamuhay. At turuan mo kami, Panginoon ko, na sa salitang ito, Panginoon ko, magmumula ang pag-ibig namin, Panginoon ko, para sa kapwa. At turuan mo kami kung paano magmahal. Panginoong Jesus, turuan mo rin kami kung paano i-dedicate ang aming mga sarili sa Diyos Ama. Muli, pagpalain mo ang bawat nandito at ang mga na iba pa pong nasa satellite churches. Muli, Panginoon, maghari ka sa buhay ng bawat isa. Kung meron pong dapat magbago sa mundo, Panginoon ko, alam ko po na hindi namin kayang mga tao, kaya tulungan niyo kami na huwag umasa sa aming mga sarili. Kundi, Panginoon, ikaw lamang po ang may kakayanang magbago ng mundong ito. Ang lahat ng masasamang issue, Panginoon ko, ay mawawala sa iyong pangalan, Panginoon ko. Dahil ikaw ang rightful owner ng aming buhay. At ikaw lamang ang dapat may control nito at hindi kami. Patuloy mong ibuhos ang iyong pagmamahal, ang iyong grasya sa aking mga kapatid at sa kanilang pamilya. Gayun din po, Panginoon ko, sa lahat ng tao na makilala ka at magpuri sa iyo, manampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin na may buong